muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayang dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. For this vlog, pag-uusapan natin ang dog 2026. Suswertehin ba ang mga dogs? Aalamin natin yan. We will go to the 12 months of the year 2026 dahil ang buwan ng Feng Shui forecast ay ihahatid na natin para sa mga dogs sa taong 2026. January muna tayo. Hindi ganon kaliwanag ang simula ng taon para sa mga dogs sa January. Pwede silang humarap ng mga problema in terms of career. They have to make effort to stand out sa very competitive na environment. But you need to remain humble para maiwasan yung inggit at awayan sa kapwa mo katrabaho mo, kapwa mo dyan sa loob ng negosyo o di naman kaya mga suppliers mo kung negosyante ka. Ang mga striktong mga boss or mga striktong customer o mga maldita na customer will bring pressure sa buhay nyo. Maging kalmado ka lang. And kailangan mo lang kumpletuhin ang pagbibigay serbisyo sa kanila kung customer mo sila o di naman kaya satisfy by providing a good output kung empleyado ka para maiwasan natin yung gulo at para hindi lumala ang sitwasyon ng karera, hanap buhay o negosyo sa 2026. Ang pinansyal na kondisyon sa simula ng taon ay medyo shaky ha. So, any investment ay hindi nire-recommenda sa simula ng taong 2026. Meanwhile, we need to be prepared for unexpected na mga pagkakagastusan. Love and relationship naman will have enough energy to engage with ligawan. While yung mga marriage couple, may mga awayan, may cold war, may hindi pagkakaintindihan dulot ng issue sa loob ng inyong tahanan. Lalong-lalo na pagdating sa pagdidisiplina ng mga anak. Lalong-lalo na sa estado ng pag-aaral ng mga anak. If you don't compromise your marriage or yung pagiging mag-asawa ninyo, ay pwedeng humarap sa krisis. Maganda ang pasok ng karera para sa mga dog on the month of February. Bibigyan ka ng chance na maipakita ang inyong galing through participating and showing your talent sa bagong proyekto o task na ibibigay sa inyo. However, kinakailangan mag-ingat ka because there will be contract trap ika nga. Kaya basahin muna ang mga pipirmahang kontrata bago ito lagyan ng inyong ink o bago nyo permahan. Intindihin at kung hindi nyo naiintindihan, seek a legal advice. It could be a lawyer o mapagkakatiwala ang tao. To ensure your safety, seek advice always to professionals bago ka mag-yes o bago ka pumirma. Wealth luck will be low level on February. Ibig sabihin, hindi ganon kabulusok yung cash flow mo. Pababa on February. You need to pay attention sa inyong mga pagmamayari, mga ari-arian o mga mahalagang bagay because there is a possibility na manakawan ka on the month of February o di naman kaya pasukin ang bahay mo o sirain yung sasakyan mo para kunin ang mahalagang bagay sa loob ng sasakyan mo. So, huwag mag-iiwan ng malaking halaga sa loob ng sasakyan, huwag magdadala ng malaking halaga sa loob ng bag o huwag ipagwawalang bahala ang pera na nasa loob ng inyong tahanan. Have a vault or a safe inside of your house na hindi madaling makikita at hindi madaling mabubuksan. Pagdating naman sa kalusugan sa buwan ng Pebrero, it needs or it requires special care. Kasi may old or previous kang karamdaman na magbabalik at magiging sakit mo. Although it's not serious. Kaso nga lang, kung hindi mo ito bibigyang pansin, hindi ka magpapacheck up, pwede itong lumala sa pagtatapos ng taon. Sa pagpasok naman ng Marso, people with the dog zodiac sign
ay makakahinga ng maluwag sa buwang ito. There will be an overall improvement sa estado ng pera o kayamanan. Sa iyong karera naman, you are going to be excellent. May mga pagkilala at gantimpala na ibibigay sa inyo dahil sa inyong pagpupunyagi because of your hard work. Those na nasa management na posisyon ay pinapayuhan to take the opportunity na i-rebuild mo yung team mo. You can go out and create a team building or activities related to that one or similar to that one. Magiging steady rin ang paglago ng inyong sweldo. There will also be a higher return of investment para sa mga negosyante. Ibig sabihin sa pangkalahatan, maganda ang wealth luck mo on March. Focus on your family para maging banayad, maging harmonious ang atmosphere sa loob ng inyong tahanan. You can go on a vacation or plan a short family trip para mas ma-enjoy nyo at makapag-bond kayo bilang buong pamilya. Abril naman, magiging busy kayo dito ha. Sa workplace, ay magiging sub-sub kayo sa trabaho. Maraming task ang ibibigay sa inyo. Maraming tao ang aasa sa inyo. Maraming tao ang makakahalubilo mo. In the case, you need to seek advice or help para marisolba mo kung anumang problema ang haharapin mo on the month of April. There will be a daily family issue na pwedeng dumating on the month of April. You need to confirm, kailangan mong, how do you say this one, na mas kumprontahin in a way na hindi nakaka-trigger, but rather ask in a very polite way, ano ba yung problema? Pag-usapan natin, dapat ganon. Hindi yung mainit na yung isa, sasabayan nyo pa. Nako, hindi yun maganda. Pero, pagdating naman sa mga single, magiging maswerte ang mga single pagdating sa pag-ibig at relasyon sa Abril. Magiging mabulaklakin, ika nga. It will be a flowery April. You are going to meet new friends, may mga ipapakilala sa inyo na maa-attract ka at may mga manliligaw rin na magpaparamdam sa inyo na magdadala into mga romantic dates. One thing na kailangan nyo ding bigyan ng pansin ang inyong kalusugan. Keep distance to animals. It could be for allergy or it could be para maiwasan yung makagat kayo, including yung mga bata na kasama ninyo sa tahanan para hindi kayo, it's either ma-scratch, masugatan nila through their kuko o di naman kaya makagat kayo because it will lead na kailangan nyo pang magpa-injection ng anti-tetanus and anti-rabies. Alright, Mayo, napakaganda. The flowers of May will bloom para sa mga dog on May 2026. Magiging smooth sa aspeto ng trabaho. You are going to perform excellently sa loob ng kumpanya. You will be rewarded. Makikita at mapapansin ang inyong mga magagandang ginawa. Remember to record your job experience anytime. And you need to keep on learning, and keep on learning. Dahil marami pang oportunidad ang darating sa inyo kung ganoon ang magiging ugali mo. Ibibigyan ka ng opportunity ng company to go on a business trip. Magiging maganda rin po ang aspeto ng relasyon sa loob ng inyong tahanan o sa inyong kapareha. Magiging okay din po ang inyong kondisyon pangkalusugan sa buwan ng Mayo, mga dog. June naman tayo. Magtutuloy po kung gaano kaganda ang aspeto ng pera sa Mayo. Ito'y tatawid hanggang June. Mababayaran ka ng tama sa inyong sweldo, mabibigyan ka ng unexpected, hindi inaasahan na bonus, investment mo on the previous years or months, ay magkakaroon ka ng reward, makakatanggap ka surprisingly ng reward. If negosyante ka and you want to earn more, projects nyo po na related to metal market, posibleng i-inspect ng mga taga-gobyerno. Kaya make sure that kumpleto ang inyong mga papeles para hindi kayo sumapit at magkaroon ng mas malaking problema. Hindi kayo sumabit ha, hindi kayo sumabit
at para hindi kayo magkaroon ng malalang problema on a legal aspect. Medyo nakakabahala ang aspeto ng inyong kalusugan. It could be influenza na kailangan ng matagalang treatment. So, kinakailangan ng healthy life schedule. Take time to rest, take time to exercise, and improve your immune system. Sa pag-ibig naman at relasyon, hindi rin ganun kaganda on June. Be patient sa may mga kapareha na. Be patient sa mga nagliligawan kasi magiging cold yung pakikitungo ng isa't isa on the month of June. July naman, bigyan ng pansin at pagtuunan ninyo ng oras at panahon ang inyong mga mahal sa buhay, mga kasama sa pamilya ninyo, kasama sa tahanan. There will be different opinions na lalabas, lalong-lalo na sa pagmamanage ng inyong finances. If hindi nyo ito mariresolve on time, small problems will get worse, lalago at lalaki ang problemang ito. Kaya mas nire-recommenda to jointly develop annual financial plan. Kayong mag-asawa, dapat meron kayong taunan na pagplano, the whole year na planning sa inyong finances, and set up family communication day. Ibig sabihin, a day where you can talk with each other. A day na makakapag-usap kayo. A day na makakapag-band kayo. It could be Saturday or it could be a Sunday. O kailan kayo makukompleto. Kasi you need to have deep talk about your own real thoughts sa araw-araw ninyong buhay. In other aspect, things will develop well. Kung gagawin nyo ito, magiging okay ang susunod na mga buwan. Just pay attention to the waist, dito and kidney health. And be careful of driving kasi you are very prone sa disgrasya dog on the month of July sa kalsada. Kung maaari, ibang tao ang magmaneho para sa inyo. August naman po, malaki ang mga pagbabago sa August, especially on your career development. You are going to have a deal with new task. You are going to spend time building your relationship sa mga bagong kasama sa kumpanya, bagong kasama sa negosyo. You need to focus on your own work. Huwag pansinin ang chismis at mga kaguluhan sa paligid. Good news, you would come home sa inyong mga asawa, anak, kapamilya na hindi ganun kagulo ang inyong tahanan. The probability of proposal being accepted sa mga nagliligawan is very high on August. And those naman who are married, matiwasay at maligaya ang inyong pamumuhay on August. So you can go out for a honeymoon o di naman kaya on a date just to rekindle and ignite back again yung pagmamahalan ninyo. Okay? Kung magta-travel kayo, dog, northwest or northwestern na destination ang puntahan ninyo. It will be a lucky destination for both of you. September naman reveals a lucky month kasi magiging best ang estado ng pinansyal, magiging maganda ang estado ng kalusugan. Yung mga nasa negosyo naman, magkakaroon kayo ng mga bagong business partner, bagong business opportunity, mga bagong customer. Cooperation will actually bring more profit sa bagong negosyong papasukin ninyo on September. You need and you can expand your business actually. There will be helpful people na magbibigay ng advice sa iyo sa buwan na ito. Some experienced people that would bring customers, that would bring resources, and will help you na mas ma-promote pa yung produkto mo. A bonus is also possible na i-reward or ibigay sa inyo because of your outstanding performance kung empleyado kang dog. With your health or kalusugan na nasa magandang estado on September, you will be very energetic sa buong buwan ng September. You could take the chance to participate on mga activities, social gathering sa labas. You can go on trip, you can go and have time with your family also. October naman, magiging okay pa rin ang October Tatawid kung gaano kaganda ang September, ito'y tatawid patungo ng
October. And for those who are preparing for board exam or mayroong mga pagsusulit, it could be a board exam, it could be dog na estudyante na haharap ng examination on October, just give focus on studying kasi makakakuha ka ng magandang marka through your hard work. Para sa mga dog na nasa negosyo o nasa industriya ng culture and arts, nasa education, nasa media and advertising, it is a golden time. October is a golden time that you put out or you show up your new ideas. Kasi tatanggapin ito ng environment, tatanggapin ito ng mga boss at mga kasamahan mo ng may malaking pagkilala at sasaludo sila sa inyo. Aside from your regular job or regular business, you are going to earn through your part-time business or part-time job na makikita mo months before October. Opportunities would quietly come to your love and relationship sa buwan ng October. People na mga single, mas makikilala ninyo paunti-unti yung taong kaibigan mo na, yes, magsisimula lang ng kaibigan hanggang magiging kaibigan, hanggang mag-settle kayo as couple. Sa kalusugan naman, be careful be careful dog with your eyes and avoid overusing them dahil magkakaroon ka ng problema, most especially if prolonged ang exposure on screen. November naman po tayo, magkakaroon ka ng heavy work, mabigat na obligasyon sa buwan ng November. You need to adjust your mind and find new ways para mas maging effective ka, para mas mapadali mo yung mga task at responsibilities na binibigay sa inyo. The management will expect something from you. You need to organize and you need to review whatever the things na diniscuss during meetings. Nasa katamtaman lang yung pasok ng pera at kayamanan on November. Katamtaman lang yung pasok ng pera, pero haharap ka naman ng malakihan gastos sa loob ng pamilya. In any circumstances, at pinaplano mong mag-change ng career, o di naman kaya you are wanted to make new investment, November is not a good day. November is not a good month, or November is not a good season sa mga plano na yan. Ang kailangan mong gawin, try to control your spending on daily life para sa panahon ng kagipitan. November is an important period in terms of your safety. Kaya wag pumunta sa mga masusukal na lugar, forest, most especially, and keep away from yung maraming malalagong halaman o maraming malalagong puno kasi pwede kang makagat ng mga insekto o hayop na magbibigay sa iyo ng malalang kondisyon. December naman is the last month of the year. You are not so blessed sa pagtatapos ng taon. You are not so blessed sa pagtatapos ng taon, particularly December, sa career mo. You are going to face several challenges pagdating sa iyong karera sa December. Kaya kinakailangan be very particular sa lahat ng dokumentong dumaraan sa mesa mo. Dapat basahin mo, dapat intindihin mo kasi posibleng magka-problema ka dahil may mali ang mga ito at hindi mo napansin. You need to do plan A, B, and C, and so forth. And if the rest of the plans don't work, then don't pursue. Huwag ipagpatuloy, lalong-lalo na kung major project yan. Okay? Kinakailangan mong kontrolin on December yung pagiging mahilig mong mamili. Although December really ay may encourage tayo to buy kasi napakaraming sales, napakaraming bibigyan ng regalo, but not on December 2026. Excessive consumption and excessive spending ay maglalagay or ilalagay mo ang iyong wallet o bank account sa critical, very critical na kondisyon. Kaya you need to have a very reasonable financial planning sa buwan na ito.
You don't lend money. Huwag na huwag kang magpapahiram ng pera, and do not make investment. Kasi posible kang hindi bayaran o di naman kaya sa investment na papasukin mo, posible kang malugi. Yung mga single naman, huwag madaliin ang pagliligawan. Think twice palagi kasi baka mapasubo ka at mas lalong malaking problema ang haharapin mo sa pagdating ng pagdating ng mga buwan at taon. You need to maintain love. You need to maintain the warmth of love and understanding para sa may mga asawa ng dog for the month of December para hindi na ito dumagdag pa sa problemahin mo. Understood? Yon. Gusto ko pong magpasalamat na pagtagumpayan natin ang notebook mo kinabukasan ko as we send help in different areas in the region. At magpapatuloy tayo na pinalevel up pa natin through our bag ng pag-asa. Para sa nais at gustong magpahatid ng kanilang tulong, nandyan po yung RCBC Peso account natin, yung BPI Peso account natin, at ang GCash account natin.